Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang ligat. Papasalamat ako sa aking mga subscribers. Tayo po ay nasa 104,000 subscribers na ngayon. Yung aking mga viewers, sana yung mga bago pang napapagawi dito, sana po ay mag-subscribe kayo, mag-share at i-like nyo po yung bago kong vlog ngayon. Opo, meron tayong panibagong topic. Ito po ay tungkol naman sa deed of sale at deed of donation ng lupa. Pareho ba ang binabayarang buwis niyan sa BIR? Yan po ang aalamin natin ngayon. Okay, yan po, pag-usapan natin yan. Yan tungkol sa deed of absolute sale ng lupa at deed of donation ng lupa. Parehas ba ang binabayarang buwis sa BIR? Okay, isa-isahin po natin. Dito muna tayo sa deed of absolute sale ng lupa. Ngayon po, hanggang ngayon, ang binabayaran dyan ay tinatawag nating capital gains tax at documentary stamp tax. Ang capital gains tax po ay 6% at ang documentary stamp tax ay 1.5%. So, for example, halimbawa, ang bentahan ng lupa ay 1 million pesos po. Pagkatapos, kasi ang BIR may tinatawag silang zonal value. May valuation na sila ng mga properties o ng mga lupa dito sa Philippines. So, let us say na yung kanilang zonal value ng property niyang bibilihin ay 800,000 pesos. Pero ang bentahan ng seller at buyer, ang purchase price ay 1 million pesos. So, ang pagbabatayan ng BIR ay yung 1 million pesos kasi ang rule dyan ay whichever is higher. So, yung 1 million pesos, i-multiply nila yun ng 6% ng capital gains tax at 1.5% ng documentary stamp tax. So, 7.5% po yan. Times 1 million pesos, so ang BIR taxes mo ay 75,000 pesos. Oh, very clear po yun. 7.5% times 1 million pesos equals to 75,000 pesos. Okay. Hanggang ngayon po ang deed of sale of a real property ay ganyan pa rin ang patakaran ng BIR. Ngayon, punta tayo sa deed of donation. Okay. Sa deed of donation under the train law, merong mga konting pagbabago. Noon, ang deed of donation ay kapag yung magdo-donate ng property. Kasi sa deed of donation, hindi mo naman makikita dyan kung magkano amount ang value ng property. Ang nakikita mo lang sa deed of donation, yung donor-donee, yung kung yan ay real property, technical description ng lupa, saan yung situation or location ng lupa, saan siya situated. Makikita rin dyan yung acceptance ng donee. Pero hindi mo makikita dyan yung consideration o yung amount of value ng lupa. Yun ay kinukuha na ngayon doon sa tinatawag na zonal value ng BIR. Meron silang tinatawag na zonal value or usually ang term nila fair market value. Pero pag yung sanay kayong magbayad sa BIR, ang term nila ay zonal value. Okay, so kung nung araw, before the train law, kapag may donation, ay ang donation sa relatives ay 6% after nung tax gift na 250,000 pesos. Halimbawa, balik tayo sa dati nating example. Let's say, yung zonal value naman ng lupa is 1 million pesos. Let us say 1 million pesos. Ngayon, paano ba ang computation ng donor's tax niyan? 6%,
Hindi, 1 million pesos, ibabawas mo muna yung 250,000 pesos tax gift o tax exempt. Yung 750,000 pesos, yun ang magiging sagot eh. Yung 750,000 pesos, imumultiply mo ngayon ng 6% para makuha mo yung donor's tax. Okay? 1 million pesos less 250,000 pesos, yun ang tax exempt o tax gift. Magkakaroon ng answer na 750,000 pesos multiplied by 6%. Yun ang donor's tax na lalabasan. More or less, 6%, 75 times 6%. Oh, 750,000 times 6%. Okay. Yan ay pag mga relatives ang pagbibigyan, magdo-donate ng property under the NIRC, National Internal Revenue Code. Okay, 30%, napakalaki pag strangers ang pagbibigyan. Yung hindi mo relative, yun ang ibig sabihin. Hindi mo relative. Donor's tax ang babayaran mo doon. Pero 30% sa strangers. Pero noon, ang deed of donation ay walang tinatawag na documentary stamp tax, yung 1.5% kagaya doon sa sale. Donor's tax lang yan. Ngayon, nagbago na dahil meron tayong tinatawag na train law, nagkaroon ng konting pagbabago sa deed of donation. Unang-una, ang donation sa relative at strangers ay pareho na. 6% after yung tinatawag na net gift na. 1 million, let's go back to the example, 1 million pesos ang zonal value, less 250,000 yung tax gift, tax exempt, 750,000, i-multiply ng 6%. Yun na ang pinaka-rate ngayon ng donor's tax, whether it is donated to a relative or a stranger. 6% na lang po. Hindi na yung sa stranger ay 30%. Hindi na po ganun ngayon. 6% ang donor's tax times, donor's tax for the relative, for a relative, or for a stranger. Okay, maliwanag po yan. Ang naidagdag lamang sa deed of donation under the train law ay yung documentary stamp tax na 1.5%. Sapagkat nung araw, yung deed of donation ay wala pong documentary stamp tax. Ngayon ay nilagyan under train law ng 1.5% ng yung net gift din, yung net donation, yung net value ng donation. So, kung 1 million pesos yung ating value ng property, binawasan ng 250 yung tax exempt, tax gift, 750,000 pesos ang balanse. So, yun ang imumultiply ng 1.5% para mabayaran yung tinatawag na documentary stamp tax. So, yan po. Halos, kung tutusin natin, halos pareho na ang sale tsaka donation, except that under the deed of donation, meron pa rin tinatawag na 250,000 na tax-exempt, tax gift na binibigay ang BIR. Pero itong ganitong 6% na donor's tax na binibigay ng BIR, ito ay for 1 year lang, for an existing year lang, current year. Lahat ng gifts during a particular year ay i-add yun, net value less 250,000, tax gift, tax exempt. Kung anong magiging net gift, i-multiply ng 6%. Yun makukuha natin ang tinatawag na donor's tax. Okay, so sana po nakuha nyo yan. Yan po ang diferensya ng buwis sa sale
dahil merong capital gains tax at documentary stamp tax sa sale. And then, sa deed of donation, meron tayong donor's tax na 6% plus 1.5 documentary stamp tax. Pero meron pa rin po tayong tax gift at tax exemption na 250,000 pesos. Okay, sana po nakuha nyo yan. Mahalaga po yan. Baka balang araw meron kayong mga transaksyon sa lupa, magbabayad kayo ng buwis para matransfer ang title sa pangalan nyo. Alam nyo na po na ganyan ang binabayarang buwis sa BIR basta't sale and donation. So hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog.